for stainless. Yan, bali dito na muna namin ay magandang araw Marvin. Good afternoon. Yan o. Ayan, good afternoon sa akin kay Sandy, sa akin Master Jojo. Mga hamba. Yung bintana pala rito maliit lang. Bali yung bintana nga pala na ilalagay namin dito, yung parang doble nung ipapalit po rito. Ayan, sa walking floor. So nakita ko naman po sa mga vlog ito banda sa labas. Ayan, bali sa nakita. Ayan, lalabas na sa dito. Gagawa pa kami ng foam ceiling po rito, double fold. Mga karaos, good morning po. Good morning, nandito tayo sa Anyana. Ayan, November 25 po. Ay si Richard. Richard, good morning. Good morning. Ayan. And syempre good morning po rin kila sir at saka kila ma'am sa client owner natin. Ayan, araw po ng Lunes po ngayon. Yan, bati muna tayo. Donis, good morning. Good morning. Marvin, good morning. Good morning. Tumbok lang dyan. Ayan, si kay Sandy. Kay Sandy, good morning po. Saka kay Master Jojo. Good morning. Ayan na. Ayan, bali layout naman po rito sa harapan. Yung tungkol nga po pala rito sa floor drainage, baka hindi na po namin hindi na po namin lagyan. Kasi alanganin po dun sa office yung plano namin na ganun. So, poste na lang. Dito naman po kasi meron naman pong siya, clean out dito. Ayan. Kaya kahit hindi na po namin siguro lagyan. Pero mas maganda sana kung meron. Baka ma-violate po kasi tayo rin. Okay, update tayo. Update. Bali yung mga nakasako na yan, mga panambak po yan. Yan, magbabalik pa naman po kami ng lupa. Yung mga nagtatanong nga po pala dun sa mga nagko-comment tungkol nga po pala dito sa gap. Yan, may plano po tayo dyan pero hindi ko muna sasabihin ngayon kasi tatanong pa natin kung pwede. Yan, dito na sa harapan ng bahay. Yan na. May mga gamit po natin. Ayan. Tapos yung mga ginawa po rito ng mga nakaraan, plastering. Tapos dito, ayan, bali may CHB wall na po tayo rito. Bali disingkong hollow blocks pa rin to. Tapos makikita nyo yung PVC. Yan, nakapakain po rito. Yan, para hindi po siya nakalitaw. Bali ang mangyayari po dyan, inside gutter. So yung gutter natin hindi po lalagpas dito sa ginawa nating back extension. Tapos inside gutter tayo, dyan na po yan dadaan. So sa gutter, pinasadya po namin na malalim kasi pati yung sa second floor, dyan na rin po dadaan yung tubig. Yan, ipapakita na lang po namin sa mga susunod para mabigyan namin kayo ng idea. Tapos ito, catch basin to. Itong catch basin na to, papunta na po yan dito. Yan, yung release nya, ganda na po sa dulo. Itong window na to, yun sa magagaling po dito sa TNB, sa baba. Mababaklas siya, malilipat po yan dito. Yan, kaya ganito po yung niya, yung siwang niya. Sa taas naman, patapusin na namin within 2 weeks yung curing time para iangat namin yung asintada papunta doon sa taas. Bali ang tatrabahuhin po nila ngayon yung harapan ng bahay na magbubuhos po sila dyan. Dito naman po sa taas, ayan yung mga hamba. Ayan mga hamba. Pinapit na po. So same pa rin po yung sukat nito, 70 by 210. Tapos yung door jamb natin, ganun pa din. Bali 4x2, 4x2 yung gamit natin. Yung dating door jamb dito, yun manipis nga lang po yung kahoy na yun. Kaya po sila nagpapalit kasi solid door na. Ayan, sa foam ceiling. Ayan yung hamba. Sa kabila, plain ceiling lang po ito sa kabila. Lalagyan na lang ng kornisa yan. Tapos araw-araw kapag pumapasok tayo, lagi natin pinaliliguan yung slab pati yung beam. Ayun din natin.
Pagdating po dito sa taas, sadyang may gap na po yan. Yung plano ko kasi dun sa kabila, sa baba, ang plano ko po kasi dyan, bali bubuhusan na lang po natin ng lupa. Kahit lupa na lang siguro, para wala na po siyang siwang. Tapos papalitadahan po yung bandang ibabaw, pero ipagpapaalam pa po muna natin kung pwede. Yan, may asintado na. Bali ngayong araw nga po pala, meron tayong mga inaasahang delivery. Bali yung bubong nagagamitin po rito dyan sa taas at saka doon sa likod. Tapos mga tubular na rin. Yan, may mga inaasahan tayong delivery ngayon. Tapos pwede na rin ako magpadagdag ng hollow blocks para may angat po natin yan. So matagal pa naman po yan, mga ilang araw pa yun. Tapos yung mga nakita kong mga hamba doon, bali papalitadahan muna yung mga kanto nun para maging maporma na at maayos na. Tapos dito layout kami para dito sa mga poste. So ano nga po pala ito, 3 meters. Yan, 3 meters po simula rito sa may sa porch hanggang dito sa poste. Yan, 3 metro. Tapos naka-tiles nga pala yung mga poste natin, kaya mag-a-adjust po kami ng latag. Yan. Ngayong umaga, yan na lang po muna yung update natin dito sa ginagawa nating project. Ayan, sakto dumating yung materials natin para dito sa mga roofing at saka sa gutter. Ayan, gutter natin, Banawi type. Tapos yung isa malalim. Ayan, malalim yung gutter. Tapos yung bubong, binili na lang po natin yung chocolate brown. Ayan, sa taas naman po ito gagamitin. Kasi nakita ko yung mga flashing dito, mga chocolate brown yung ginagamit. So wala muna tayong flashing siguro kapag nabuo na yan. Boss, good morning. Good morning. Ayan. Tapos may hardy sa nepa na kasama po yun. Ayan. Kasamang hardy sa nepa. Ayan. Ano ba yung mga pina-order natin dito? 2 long span na 14 feet, 5 long span na 6 feet. Inside gutter, bali 3 yun. Ayan, 3 inside gutter. Tapos isang Banawi type. Then tech screw. So 15,445. Ayan. Stainless na 0.5, bali 304 stainless. Yan, bali dito na muna namin ilalagay yan. Tapos mamaya naman ipapasok na lang po ng tropa dun sa loob. Yan, isa yan sa mga materials na inaasahan natin ngayong araw. Tech screw. Tama nga ako na. Bilot ang tawag sa amin. Ay, kapag-aso. Oo. Para mga bilot. Oo, pinaninigan nila. Iwas mo na sa daanan para hindi makadisgrasya. Ayan, dyan na muna. Dito na ito lalagay niya ako. Thank you ha, ingat kayo. Ingat. Salamat. Tatawag na lang uli kami. Thank you. Bale ito, bumalik ako rito sa office kasi magpapasok po kami ng hollow blocks na D4, mga 100 peraso pa. 100 perasong hollow blocks pa. Ayan, kumuha tayo ng gate pass. Tapos klinaro ko na rin dito yung tungkol sa trench drainage, yung ginagawa namin sa Lumina. Yan, dun sa gate meron kayo makikita dun sa flooring na floor drainage, tapos may grills. So sabi naman po rito sa opisina, basta pasok sa perimeter wala daw problema. Ang mga nakikita ko kasi rito nagawa, hindi sila naglalagay nun. Baka mamaya ma-violation tayo. Yan, pagka hindi sigurado, malapit lang naman yung engineering office. Yan, pwede naman tayo magtanong. Yan ang mahalaga. Yan, babalik muna ako rito sa site bago tayo umalis. Tara. Yan, bumalik muna tayo rito dahil meron pa tayong inaasahan na delivery. Ito mga tubular, tapos angle bar. Ayan, bali yung angle bar na 2x2 gagamitin dun sa likod. Bali full truss tayo dun, full truss. Tapos 2x3
Yan, steel trusses natin dito sa gilid. Yan na. Yan lang ba yung dala nyo? May mga maliliit pa yata yan. Kompleto na? Oo, basta Sige. Aba. Mukhang nagpaparamdam, no? Nagpaparamdam eh, no? Malapit na Pasko eh. Kompleto ba? Kompleto. Andito, no? Ito. Yan, roller, karagdagang grinding disc. Ito. Cutting disc pala. Tapos epoxy primer, yan, nagpaano na rin tayo, 2 galon. Yan, kasi kailangan pong ma-primer yan pagkatapos pong ma-fabricate. Ayan, dito muna yung stockpile natin. Pero meron na lang naman pong ano to eh, mga ilang linggo na lang. At malapit ng baklasin po lahat yan, yung mga pamorma. Yan, di pa pala tayo makakaalis ha. May bibilin tayo, yung stainless drill bit para dun sa stainless gutter. Yan, madalas ko rin nakakalimutan yun kasi maliit na bagay lang ng materialis. Tsaka sa iba kasi tayo bumibili nun eh. Subukan natin dito sa malapit para hindi na tayo mapalayo. Stainless drill bit. Diyan mga ilan? 4? 4 na. 4 na stainless drill bit. Meron dito sa malapit lang na hardware. Ayan, 200 pesos. Ayan, stainless drill bit. Eto. Balik tayo sa hardware. Nakalimutan ko bumili ng Elastosail kasi magsiset up sila ng gutter. Ayan, 550. Tara. Yeah. Bale, ito mga karo sa tanghali na. Yan, after break time. So mag-update ulit tayo dito sa Anyana. Bali, ngayon nga po pala ay araw po ng November 28. Yan, November 28. Bali, 2 araw din po tayo hindi nakapunta doon sa Anyana Bel Air, doon sa project natin. Dito po sa may San Hamayo. Bali, ito shoutout po muna. Ayan, shoutout po kay Meng, Migol, Sebi at Konkon. Yan, shoutout and ingat po palagi. Also, shoutout na nga rin po pala sa mag-partner po na client namin dito sa Phase 5. Si Ma'am Karen Gili at saka si Sir Julius Gili from San Jose, California. Yan, God bless po sa inyo dyan, ma'am. And always ingat po palagi. Bale, ito nga po pala yung gagamitin natin, yung Honor type jeep natin. Kasi susubukan ko makabiling po ngayon ng 2 hamba at saka ng 2 pinto na gagamitin po dun sa sa walk-in closet at saka dun sa laundry area. Okay, tara. Biyahe na tayo papuntang Anyana. Ayun yung Honor type jeep natin, dala-dala na natin. Dito muna tayo pumunta sa Mighty Star. Yan, bumili tayo ng 2 hamba, kahit yung hamba lang muna dahil to follow na lang yung pinto. Yan, 70 by 210 na hamba. Okay. Bali, solid din po yan. Dadali natin sa Anyana. Pero pupunta muna tayo ng opisina para ipa-gate pass to. Nakagandahan nito sa hamba na to. Naka 45 cut siya. Hindi mahihirapan yung karpintero pag gano'n. Ganun din dito sa header niya. 70 by 210? Yes, sir. Anong pinakabasa rito? Tanggili, no? Oo, sir. Tanggili. Yan yung kahoy, tanggili. Maganda rin yung mahogany. Sa likod na lang po ng owner. Yan, bali 3,500 yung dalawa. Door jamb. 70 by 210 by 2 by 4. Tara. Shortcut pa rin po tayo papunta ng Anyana Bel Air sa may San Hamayor. Pagka taga dito ka sa may Tansabagtas, ito yung kilalang daanan, Nahara. Yan, Nahara, marami ng way yan papunta po dito sa Gentry
At papunta na rin po ng Dasma. Yan. Okay, let's go. Dire-diretso lang naman po ang biyahe pagka ganitong oras. Yan, mga alauna. Tara. Okay na tayo rito sa office. Kinuhanan po natin ang gate pass, dala-dala natin na hamba. Tara. Okay, nandito na tayo sa site. Magandang araw po kay sir at saka kay ma'am po sa ating client owner. Magandang araw. Yan, November 28 ngayon, mag-alas 2 na po ng hapon. Okay, update tayo. Update sa mga nagawa. Bali 2 araw nga rin po pala tayo hindi nakapunta dito. Magandang araw, Marvin. Good afternoon. Dalito. Okay, bali dito po, ayan sa gilid, 2 meter wall po yan, yung height nya. Ayan yung asintada natin. May buhos na rin po yung 2 poste dito sa harapan. Ito yung service gate natin. Ayan, service entrance. At ito naman po yung sa carport. Ito, poste. Tapos dito nga po pala, good news, na-aprobahan po yung floor drainage natin dito. May uka na po siya rito. Bali yun yung ating trench drainage. Ayan, dito banda. As dala-dala ko yung owner, isasabay ko na rin po yung ilan mga ritaso rito. Yan, yung mga konting ritaso na galing po sa pinagtibagan, tsaka ritaso na nung pinaghulmahan ng poste, biga, beam. Ayan, tsaka ito mga tinabas na yero. Yan, ginagamit po namin yan, pambili rin po ng yelo, pambili ng bigas, pambili ng tubig. Ayan. Pasok tayo rito sa loob. Adonis, good afternoon. Good afternoon. Ayan, good afternoon. Tsaka kay Sandy, tsaka kay Master Jojo. Yan, pinapakolekta natin. Bali, ito nga po pala yung binili natin ng hamba. So gagamitin namin yung isa dito sa may laundry area, yung isa sa walk-in closet. Yan, may yelo po kami palagi dito. Ayan o, may cooler. Yan, araw-araw tayo bumibili ng yelo, siguro mga halagang 20 or 30 pesos. Tapos ito naman, tubig, siguro mga after 2 days. Pero itong isang ganito kalaking container, ano na to, isang araw lang po sa kanila yan. Yan, demolition. Demolition kasi since nakobero na po natin yung extension area, ito pinatibag na po natin to for expansion. Bali dito yung bar counter, then L-type na kitchen area. Ayan dito, yung kitchen counter slab L-type. Tapos nailipat na rin po yung galing po to sa TNB. Ayan dito. Ayan na yung owning type window na gawa po sa glass in aluminum. Ayan, nilipat na po dyan. Then meron na po tayong bubong dito, pero wala pang mga flashing. Yung materials ng flashing, siguro, tsaka capping, dito na po isasabay. So sasabay na lang pag natapos po ito, para isang deliver na lang. Ito nga po pala, naka-insulation tayo. Yan, mahigit 3 meter wall po kasi ito, kaya kagandahan po nito, hindi ganun kainit. So metal trusses natin, gumamit tayo rito ng 2x3 tubular, then support tayo na angle bar. Tapos malalim at saka malaki po yung ginamit po namin rito, stainless gutter na 0.5. Then 304 stainless po siya. Medyo malalim po kasi yung sasalo po dun sa taas, dito na rin po babagsak yun. Tapos ginamitan po namin siya ng mga salo na angle bar para hindi magbago po yung kanyang galaw sa tuwing umabsorb po ng tubig. Hindi siya lulundo, nasa isang klibe pa rin po siya. Yan, napakatibay na po niyan. Tapos ginamitan natin ng epoxy primer, yung mga bago. Yan, napakadami na naman pong rito titibagin. Kuya Richard, good afternoon. Ayan si Kuya Richard.
Ayan, daming titibagin at saka pahakot pa ng back. Ayan. Titibagin pa yan, tapos ayusin yung ano niya, yung pinaka-header at saka yung mga nabunging wall. Dito nga po pala natin gagamitin yung isang hamba. Kasi for laundry area. Yung laundry area, may abang na po tayo ng water line, floor drain, meron na rin. Kasi ito, asintadahan po natin to kasi PNB ng first floor to. Tapos dito naman, tinutuloy na po nila Kuya Richard yung asinta ng hollow blocks kasi more than a week na to. Nasa 2 linggo na po to. Kaya pwede na po natin ituloy. Bali 1 linggo na lang po, pwede na po nating tanggalin po lahat yan. Yung mga forma, panukod, sidings. Siya nga pala mga karos, hindi nyo makikita dito yung downspout. Kasi may mga nakikita akong gawa na nakalabas yung tubo. Dito sa amin, wala. So nakapakain po siya sa hollow blocks kasi yung hollow blocks dito D5 malaki-laki kaya kasya yung D3. So dito yung downspout, nakakain niyang pababa. Tapos dito yung release niyan dito sa catch basin. Then sa catch basin papunta naman po yan dito. Doon palabas. Ayan, puputol lang si Kuya Richard. Sige Kuya Richard, go. Akit naman ako. Wala ka man. Yan. Sinisimot nila Marvin yung retaso. Tsaka to. Yung tanggalan. Yan bubong natin oh. Yan, pupunta tayo rito mamaya. Mga hamba. Yan na, ilagay na yung mga hamba. Tapos inayos na rin po yung kanyang plastering. Na may mga kanto yan. Yan. Grabe, ang ganda mag-plastering ni Bay, ni Kuya Richard. Tulis ng kanto. Ganda mag-plastering niya. Pangdayo. Yan, plain ceiling lang muna tayo rito. Yan, plain ceiling. Cove ceiling tayo rito. Yan. Isa rin po to sa mga papalitan. Tatanggalin din po to. Sa ngayon hindi pa namin ginagawa. Yan, tinanggal na po nila yung ano po rito, yung owning type aluminum, glass and aluminum window. Bali, ito nga rin po pala, isa to sa mga madedemolish. Yan, pag na-demolish po natin yan, napantay na po natin yung flooring, gagamitan po namin yan ng partition na gawa sa drywall. Pinto, yung isang binili kong pinto, yung isang binili kong hamba para dito po yun. Yan, CHB. Tapos iikutan pa po yan, may biga pa paikot dating sa taas. Yan sila Master Jojo na nagle-layout dyan sa pamposte. Ito nga po pala, baka matatanong dun sa viewers, bakit meron pang isa nito. Gagayahin po namin yung finish nitong design nitong Tokyo. So meron po siyang ganito. So ang mangyayari, yung una po kasing disenyo nito, itong yun nakikita nyo na yun na may grains, nandito po yun dati. So syempre tinanggal na natin. Ayan, may bungi na yan, binaklas na natin. Ito po yun yung nandito sa ilalim. Yan oh. Ililipat po namin yan dito pag natapos po itong palitadahan na pinturahan natapos. So ikakabit po natin yan dyan. Tapos bubuhayin po namin yung kanto na yun. So yung CHB na yan pupunta yan hanggang sa taas. So baka matanong nyo, hindi ko kasama sa plano na ganyang kalaki yung poste. Kaya hindi na po natin yung pinostehan ng ganyang kalaki kasi pag masyadong mabigat, wala na po sa plano. Kumbaga ito, asintada na lang. Tapos bubuhayin namin sa plastering. Tapos yung may biga kami doon. Yun ang dudugtong po doon. Kaya magkakaroon po siya ng square na design na kagaya nito. So yung finish ni Tokyo unit, model unit dito sa Anyana, ganun pa rin kapag katiningnan kahit naka-extension na. Yan, naglilista na lang din po sila Master Jojo ng mga kailangan pa rito para maibigay po sa akin. At bukas madala nila. Yan, ang ginagawa ko naman, binibili ko na pag hand carry lang, sasabay na lang po nila. Yung owner type jeep nga po pala ngayon na ginagamit natin. Bali ano po yan, sa Lumina muna naiiwan kasi si Kuya Boy doon siya nagtatrabaho ngayon. Yan. Hamba. So ito, bago po tayo mag-tiles sa buong floor area, kailangan maayos na lahat ng hamba, nakakabit na. So ito, papalitan din po namin to.
Nandito tayo sa may back extension area. Itong long span na ginamit natin, bali ano to, 0.5 matigas, kaya hanggang dito matigas. Tapos naglagay pa tayo ng insulation na Hardiplex na 1/4, kaya lalong mas matigas. So yun lang naman ang advice namin. Pagdating sa bubong, wag na lang tipirin kasi laging umaakit ang tao dito taon-taon for maintenance. Halimbawa nagpagawa ka, tapos magpapa-maintenance ka ng bubong, malamang aakitan talaga to. Tapos yung flashing na ilalagay po namin dito, yung pader dito, gagatlaan po namin yan, isusuksok namin para wala po talagang pumasok na tubig. Tapos itong dalawang downspout na to, yan naka-elbow po yan papunta rito. Yan, ganun din po sa kabila, naka-elbow. Biruin nyo, napakalapad po nung ano namin nung gutter namin. Yung gutter na yan hanggang dito po yan, ang lapad. Tapos ang lalim pa, ang lalim Kaya panalong panalo yung ano rito, yung gawa. Dahil hindi talaga ito magkakaroon ng problema sa leak. Tapos syempre malapad po yung capping natin. Pakabuti na po yan natin dito para walang tatagos na tubig. Yan, sigurado. Maganda yung siguraduhang gawa. Tinutuloy na ni Kuya Richard to. Yun na. Bali yung bintana nga pala na ilalagay namin dito, yung parang doble nung kagaya dito sa TNB. Ayan. Yung doble nito yung laki. Yan nandun sa baba. So matitibag po yun. So natibag na nga po pala. Saan pala yun? Ito. Yan na. Yan ang ipapalit po rito. Yan sa walk-in closet. Tapos ang gagawin namin diskarte dito, since may ano po kasi siya, tawag dun, may walk-in closet, yung partition, yung gitna ng partition, doon na po namin palulusutin yung kable ng internet. Kasi ano po to, TV console po to. So doon namin palulusutin yung kable ng internet. Tapos may aircon to, nakita ko naman po sa mga plano. Pwede naman po yung aircon doon sa harapan ng bahay, yung condenser. So doon na rin po natin dito banda sa labas. Bali sa nakikita ko, 2 or 3 aircon ang ikakabit dito sa kwarto. Possible nga meron pa yata sa babayan. Yan, hindi mo na namin lalagyan ng mga flashing nga kasi isasabay na lang po namin yan dito sa walk-in closet. So dito sa walk-in closet, kapag nalagyan ng bubong to, ito may mga materialis na lang para sa bubong. Bali isasabay na lang, isahan na lang kasi kailangan matapos muna yung mga plastering nito. Ayan, lalabas lang si Master Jojo. Bibili lang ng konting materialis para rito sa water line. Kasi babaguhin na po namin yung linya nito. Ano ba yung mapapaganda pa ba natin tingnan yan? Ano ba plano mo dyan? Babaan yan? Bababaan. Para mas maganda. Ang taas, Para naman para namang hindi anyana yung gumawa nito. Tingnan mo yung tsura. Parang hindi anyana subdivision. Nagaganda ng bahay rito. Tapos ganito. So para maganda po tingnan, bababaan po namin. Ito naman po mga metro, alam ko kailangan po lagi ito nakikita rito. Siyempre kung hindi makikita to, so papasok lagi sila dyan sa loob para mag-reading. Ito na ba yun? Metro na nila to? Parang mas maganda pa yung lumina. Baka nawasa baka nawasan tubig dito. Ayan, ayos na si Master Jojo. Kailangan po kasi ng babaguhin natin yung linya. Siyempre isa rin yan sa mga ikino-concern natin sa renovation. Maganda tingnan. Ayan, bali okay na po tayo rito. Halos hindi pa naman nagagalaw yung adhesive natin. Sa Hardiplex naman natin, alalay lang kami. Yan mga apat kalahati pa. Gagawa pa kami ng cove ceiling po rito, double cove. Yan, double cove dito.
Tapos sa ceiling dito sa baba. Ayan, baka magpadagdag pa tayo kasi yung mga kisame rito almost ano lang, mga plain ceiling lang. Yan lang po yung napag-usapan namin dito. Tapos sa TNB, yan lalagyan po natin ng mga ano yan, PVC panel. Tapos sa balak rin po namin dito, naka-ceiling syempre kasi kita mo yung ano, yung ano yan, yung steel deck. Ay si Kuya Richard, sintadahan niya. Yan, sa harap na sila, matapos na mo yung mga pangilalim na plano rito, kagaya po ng electrical wiring, plumbing. Yan, proceed na po tayo, dire-diretso na po yan. Sa sintada nga po pala nito, hindi kagaya sa Lumina na nasa 6 na layer ng hollow blocks. Ito, nasa ano lang, 30 cm. No? Dalawang patong naman, no? Kahit pa paano. Yung kagaya doon sa gilid. Parang ito, standard din yung gawa nito. Yan, no? Ganyan lang kababa. Pero babawi na lang po sa height sa grills. Yan, bali 150 lang. 150 lang. Tapos sa bubong nga po pala nito, kung maglalagay, dyan lang talaga. Hindi ka na pwede maglagay rito. Yan lang po yung pinakabubong. Yung pinaka-cantilever na yan, yan na lang po yan. Hindi mo na maisasagad dito sa harapan. Hindi ka guys sa Lumina, sagad siya. Pero kung bububungan mo, pwede naman polycarbonate lang. Okay na. Ito yung mga fittings po na binili. Ito. PPR, no? PPR. Grabe yung resibo nila ron. Parang sa ano? Sa grocery. Nabubura to eh. Yung 310 pesos po. Ayan. Dito binili yan sa may bagong hardware. Palabas lang dito po sa Anyana. Bale, ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ito yung project update natin dito sa Anyana. So kita-kita na lang po tayo for the next video. So papasalamat nga po pala ako sa inyo mga karos kasi malapit na po itong matapos itong taon. So magde-December na po, isang linggo na lang yata. Nandito pa rin po kayo at walang sawang sumusuporta po dito po sa aming channel. So yun lang, God bless. Ito, paalam po muna. Tara. Bali, ito yung ano natin, ang mga retaso, bakal. Thank you po. Nakano rin tayo, 1,314. Oh? Yeah, ipunin natin para meron tayong pang-backup na pambili ng ano, ng tubig, yelo dun sa site. Yan. Tara.